situation we have today, whatever circumstances we have today, but we still choose to step our feet para po katagpuin ng ating Panginoon. Amen? So tayo po ay sasama sa ating pag-awit sa ating Panginoon upang siya ay ating pasalamatan, siya ay ating papurihan at siya ay sambahin. Let us sing to the Lord. Oh, we praise you, Lord. Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Knows know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Come on, church, find rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above
katulad, Panginoon. Our sovereign, Almighty God, wala kang kapantay. Napakadakila ng kabutihan mo, O Diyos. Napakalalim ng iyong kaalaman at karunungan. At hindi namin ito kayang unawain ang iyong pasya at mga pamamaraan. Ang lahat ng bagay ay nagmula sa iyo at nabubuhay sa iyo. Kaya purihin ka, Ama, magpakailanman. Sa aming paglapit, siyasatin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Ituwid mo po ang aming landas at tulungan kaming magbago ng pag-iisip, ng puso, ng pamumuhay at gawing masunurin sa iyo. Ngayong umaga, Lord, puspusin mo po ng iyong banal na espiritu ang iyong tagapagpahayag. Mamutawi nawa sa kanyang bibig ang mensahe mo na may tapang, kalinawan, karunungan at naway magkaroon ito ng impact sa amin upang ang bawat makikinig ay magawang sumunod sa utos mo, Panginoon. Sa aming pakikinig sa iyong mga salita, lubos ka nawa naming makilala. Increase our faith, Lord, and help our unbelief. Patadagin mo po ang aming pananampalataya dahil ikaw lamang ang makakagawa nito. Help us to count it all joy when we meet trials of various kinds dahil ang pagsubok ng aming pananampalataya ang magdudulot ng katatagan. Panginoon, kami naghihintay at umaasa sa iyong mga salita. Thank you, Jesus, because you are our God. Tanggapin mo po ang lahat ng papuri, ng pasasalamat, pagsamba, at pagluwalhati sa iyong pangalan, ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede po ba tayong kaway na lang sa ating mga katabi? Ayan. Kaway na lang. Welcome po ang bawat isa. At gusto din po natin i-welcome ang ating pong mga bagong kasama, Mark Flores Aldas, Benjo Granale, Josephine Francisco, Francisco din, dalawa silang Josephine Francisco, Arthur Javier, at Benedicto Francisco. Ayan, welcome po sa inyong lahat. Kayo din po yung nakatutok sa ating live stream. Kung yan man po ay good morning, good afternoon, o good evening, iba-iba man po ang ating time zone, welcome po ang lahat. Pwede po ba natin sabihin sa ating nasa kanan, congratulations, nakarating ka. Doon sa ating nasa kaliwa naman, excited akong makinig ng salita ng Diyos ngayong umaga. Ayan. So, welcome po. Pwede po bang manatiling nakatayo ang lahat at tayo po'y sama-samang tutunghay sa salita ng Diyos na ngayon po ay ating pag-uusapan. Thank you po, music team. Ayan. So, mula po sa aklat ng Juan, Kabanatang 15, Talatang 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama ay sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ang sabi po sa NIV, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. Fruit that will last, then the Father will give you whatever you ask in my name. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan, salamat po ngayong umaga, Panginoon. Salamat sa mga salita mo po na aming tinunghayan na patuloy na nagbibigay buhay sa amin. Holy Spirit, we ask that you allow us to understand your message. Ipaunawan po sa amin ang iyong mensahe, Panginoon. Tulungan mo kaming hindi lamang makinig, nawa ang lahat ng aming mapapakinggan at matututuhan mula sa iyong mga salita. Sa mga susunod na sandali ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan. Maari na po tayong maupo. So, quick announcement lamang po. Pag-anyaya po natin ang ating 7 last words of Jesus. Sa April 3, ito po ay Good Friday, 8 to 10 a.m. Dito po tayo sa ating bulwagan. So ngayon po ay
Patuloy pa rin natin pinag-uusapan ang faith in process na nakaangkla po sa aklat ng Marcos, Kabanatang 4, talatang 26 hanggang 29. Para po sa ating team ngayong I welcome kay Allison. Welcome Allison. Para po sa ating team ngayong buwan ng Marso. So, nung nakaraan po ay pinag-usapan natin ang sowing or seed stage. Ito po yung beginning of life, kung saan ang salita ng Diyos ay nahasik, pero hindi pa ganap na naroon ang pananampalataya. So, this is the stage of potential. Kasi, bakit potential? Again, may mga tao natatanggap ng salita ng Diyos na kanilang narinig, pero meron ding hindi. So, stage of potential. So, ang binhi po ay maliit lamang. Parang walang masyadong kwenta. Walang masyadong saysay. Pero sa loob po nito ay isang kagubatan. Bakit? Sa oras na matanim, yung maliit na buto na yon ay magsisimula itong lumaki, lumago at magbunga at magdulot, makagawa ng isang gubat. So, ang ating pong buhay Kristiyano, ating buhay kay Kristo ay nagsisimula pong maliit. Pero nagtataglay ito ng walang hanggang potensyal. Pangalawa, second Sunday, pinag-usapan po natin yung root stage. Ito po yung hidden growth, kung saan tumanggap ng salita ng Diyos, yung nakarinig, nahasikan ng salita ng Diyos, dito nagsimula na ang kanyang pananampalataya. So bagamat yung pong taong iyon na tumanggap ng salita ng Diyos ay baby Christian, unti-unti nang nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang loob. Bunga ng kanyang pagkarinig at pagtugon sa salita ng Diyos. Pangatlo, last week, pinag-usapan po natin yung the growth stage kung saan meron ng visible development. Patuloy na lumalago at tumitibay ang kanyang pananampalataya. So sabi nga ni Pastor Ray, ay sa pamamagitan ng mga problema, ng mga suliranin, mga sakit, yung lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, ito'y nagiging paraan ng Diyos upang patatagin ang ating pananampalataya. So dito, sa stage na to, ang karakter ng isang tao nakarinig ng salita ng Diyos ay nagsisimula ng magbago. Nagiging matatag na at matibay ang kanyang pananampalataya. So nagsisimula na rin makita ng iba ang kanyang pananampalataya. At ngayon pong umaga ay pag-uusapan po natin ang flowering stage o preparation for fruit at fruit stage, yung purpose na which is to be fulfilled. Okay? So ngayon po ay pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ng bearing much fruit, the evidence of a true disciple. Dinisenyo ng Diyos na ang halaman at ang tao ay may parehong prinsipyo. Hindi lamang po basta paglaki ang goal, kundi mamunga. Ang isang halaman ay hindi po nag-e-exist para lamang lumaki. Ito'y nag-e-exist para mamunga. Likewise, ang isang Kristiyano ay tinawag, ikaw at ako ay tinawag ng Diyos hindi lamang para manampalataya at maupo na dyan. Maupo na lang dyan for the rest of our lives. By the way, tayo po magse-celebrate ng ating 40th year. So, tanungin natin, may bunga na ba ako? Sa loob ba ng 40 years? Ako kasi nandito na ako bago pa, during the first year of Tanay Christian Faith Church. So, marami dito mga bagong mukha, pero tinawag tayo ng Diyos hindi lamang para maupo. Okay? Ine-expect ng Diyos tayo ay mamunga para magbigay ng kalwalhatian sa Kanya. So una, tingnan po natin yung ating binasa. Number 1 is chosen by the gardener. Ang sabi po sa unang bahagi ng ating binasa, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. You did not choose me, but I chose you. Ang isang matalinong magsasaka na naghahanda para sa kanyang pagtatanim ay hindi po basta-basta lang nagtatapon ng buto sa bukid. Bago pa dumating yung panahon ng pagtatanim, ang isang magsasaka mula sa kanyang ani, pumipili ng pinakamahuhusay na buto. Sino po dito yung mga magsasaka? Mga nagtatanim. Tama po ba yung sinasabi ko? Pastor Rolly, tama po ba yung sinasabi ko? Bago pa dumating ang panahon ng pagtatanim, ang isang matalinong magsasaka, pipili na siya ng pinakamaiinam na butil o binhi. At yun po ay hindi lamang niya basta itatapon sa bukid. Bakit niya pinipili ang pinakamaiinam?
Pinakamululusog, pinakamalalakas na binhi. Bakit? Gusto niya, pagdating ng panahon, meron siyang aanihin. At saganang ani. Matapos pong piliin na magsasaka, yung mga butil na yon, intentionally, ilalagay niya yon sa tamang lupa. Kasi may mga lupa, may mga tamang lupa para sa tamang buto. Hindi po lahat ng buto ay ugma sa lupa na nakikita natin. Yun po'y pinag-aaralan ng mga magsasaka. Meron tayong tinatawag na pH level ng lupa. Ito ba'y masyadong mataas ang pH? Aangkop ba to sa aking itatanim? O ito ba ay masyadong mababa? So ito po ay intentionally inilalagay ng isang matalinong magsasaka sa tamang lupa. Ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Yung pong ating relasyon sa Diyos ay nagsimula ng maliit. Hindi lamang sa ating desisyon, kundi sa initiative ng Diyos. Yes, tumugon tayo nang tayo makarinig ng salita ng Diyos, pero hindi po sa atin galing yun. Kasi yung salita ng Diyos na narinig natin, initiative iyon ng ating Diyos. May nag-share sa atin para tayo ay makarinig ng kanyang salita. Amen po ba yun? So mula dun sa ating pagtugon, sumibol ang isang pananampalataya. Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Tayo po ba'y bago nagpunta dito ay nakarinig muna? May nag-share ba sa atin? Nakarinig ba tayo ng salita ng Diyos? So merong initiative ang Diyos. Kung bakit tayo naririto ay sapagkat merong nangaral sa atin. So sinadya ng Diyos na pumili at itanim yung bawat mananampalataya kung saan tayo naroon. We are not accident in God's field. Wala pong aksidente. Hindi random chances na tayo ay nasa ganitong lugar. Hindi aksidente na ako ay nasa DepEd. Hindi aksidente na ikaw ay magsasaka. Hindi aksidente na ikaw ay isang nurse. Hindi aksidente na ikaw ay isang principal. Hindi aksidente na ikaw ay isang inhinyero. Inilagay tayo ng Diyos kung saan tayo naroroon for a purpose. John 15:8, napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. This is to my Father's glory. Ang halaman na nag-e-exist ay hindi po para lamang, ang halaman na nag-e-exist ay para sa isang layunin. Ito ay paglago at hindi lamang basta lumago, kundi ito ay magbunga at magbunga ng sagana. Yung pong pamumunga ng sagana ng isang halaman, ito'y nagbibigay ng saya sa isang magsasaka. Sa isang nagtanim, nagbibigay ng glory sa nagtanim kung nakikita niya na yung kanyang halaman ay maraming bunga. Sa kabilang dako, kapag nakikita niya na walang bunga yung kanyang tanim, di nalulungkot siya. In the same way, mga kapatid, ang atin pong pagiging mabunga, ito po'y nagbibigay ng glory sa ating Diyos. So ang tanong, ako ba'y nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Ako ba'y nabubuhay para sa layunin ng Diyos o para lamang sa aking sarili? Kayo na lang ang sumagot. Pangalawa, planted with a purpose. Ang sabi po dun sa pangalawang bahagi ng verse 16, ako ang humirang sa inyo, I appointed you. Yung pong salitang appointed, ito po'y nangangahulugan to set in place with intention. Yung buto o yung binhi na pinag-uusapan natin mula pa nung first Sunday, ito po'y itinatanim sa lupa intentionally para ito ay mag-ugat. Mula sa seed coat, nakabalot siya sa seed coat, pag bumili kayo ng beans,
kay Aling Tinay. Di ba minsan parang may balat pa. Yun po yung seed coat. Yung laman noon, yun ang tinatawag na cotyledon. Yung cotyledon na yun ay meron siyang, yun yung sariling pagkain ng isang binhi. Kaya yung butil o binhi, kahit 100 taon mong hawakan, hindi po yun mamumunga. Intentionally, ang isang binhi, itinatanim iyon sa lupa para siya ay kumawala sa kanyang seed coat at mula doon sa seed coat, lalabas ang ugat. Ay, sa cotyledon, I'm sorry. Okay? Epikutil po yung nagbibigay daan upang magkaroon ng ugat. Pagkain nyo ng mani, pagbukas nyo ng mani, balik tayo kay Aling Tinay, bumili ka ng mixed nuts. Yung lutong mani, pag hinati mo sa gitna, merong parang maliit na kuntil. Yun po yung epikutil. Yun yung nagbibigay daan sa ugat at saka sa shoot o yung nasa ibabaw ng lupa. Ito yung lupa, nandito yung buto, yung epikutil, kapag lumabas na siya, yung buto ay napilas na ang kanyang seed coat, magsisimula ng lumabas. Yung epikutil, magbibigay daan sa ugat, sa ilalim ng lupa, at sa ibabaw naman, yung shoot. Okay? So, bakit po itinatanim? Kasi, yung ugat ang sumisipsip ng tubig at iba pang mga nourishment na kailangan ng halaman upang siya ay patuloy na lumaki at lumago. Kapag hindi itinanim ang buto, huwag ka mag-e-expect ng halaman. Hindi ito lalaki, hindi ito lalago, and mas lalong hindi ito mamumunga. Sa kabilang dako, kapag naman ito'y diniligan, itinanim at diniligan, ito'y magsisimulang mag-ugat at magbubunga ng panibagong buhay. Okay? So dapat, anong ibig sabihin? Yung buto, patuloy siyang connected para siya ay mag-survive. Subukan mong putulin ang halaman sa kanyang ugat. Bantayan mo yon. Ilang araw lang yon. Yung pinutol mong halaman, mamamatay na yon. In the same way, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, dapat tayo ay manatiling connected para tayo ay patuloy na mag-survive. Kanino tayo dapat maging connected? Walang iba, kundi dun sa tunay na puno puno ng ubas. A disconnected Christian, ang isang Kristiyano na hindi connected sa puno, ay hindi kailanman makapamumunga. John 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang pananatili sa ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng pananatili sa kanyang mga salita, wala na po ngayon ng Panginoong Hesus. Pero hindi niya tayo iniwanang luhaan. Nag-iwan siya ng kanyang mga salita, iniwanan niya ang banal na spirito upang maunawaan natin ang kanyang mga salita. Yung pananatili natin sa kanyang salita, ito dapat ang ating lifeline. Dito dapat tayo humuhugot ng ating buhay. Otherwise, sa kabilang dako, kapag tayo ay disconnected, hindi po tayo makakapag-survive. So, ang spiritual growth ay nangyayari lamang kapag intentionally tayo ay patuloy na lumalapit sa salita ng Diyos, patuloy na nakikipag-isa sa ating Panginoon. Ano yun? Tayo ay dapat patuloy na connected sa Kanya, sa Panginoong Hesus. At kung papaano po na ang halaman ay hindi po lumalago by accident, ibig sabihin, hindi yung bang pagkatanim mo ngayon, bukas malaking puno na siya at marami ng bunga. Ito'y dumadaan sa proseso. Ganon din po. Ang buhay natin bilang mga Kristiyano, ito po'y bahagi ng intentional design ng ating Diyos. Walang aksidente o random chances sa ating Diyos. Ang tanong, tayo ba'y deeply rooted in our relationship with Christ? Ano yung mga spiritual habits na nakakatulong upang tayo ay patuloy na lumago?
Next, number 3, growing toward fruitfulness. Ang sabi po sa ikatlong bahagi ng verse 16, upang kayo'y humayo at mamunga, to go and bear fruit. Again, ang halaman ay hindi pagkatanim ngayon, bukas may bunga na ng marami. Dumadaan sa proseso. Marami pong puno ay dumadaan ang ilang taon bago magbunga. Halimbawa, ang puno ng mangga, ito po'y pagkatanim ng buto, pakicorrect po ako sa mga nagtatanim. Ito po ay tinanim. Sa loob ng 3 hanggang 5 taon, saka pa lamang siya magbubunga. Hindi po pagkatanim mo ngayon na kumain ka ng mangga, tatanim ko tong buto. Bukas aasa ko, marami na akong prutas ng mangga. Hindi po ganun. After 3 to 5 years, saka pa lamang siya lalago at mamumunga. Kung minsan, ang sabi, kapag ka daw grafted ang isang mangga, mas mababa, 2 to 3 years. So sa mga unang taon, ang magsasaka, walang nakikitang bunga. Wala siyang nakikitang prutas. Kasi bakit? Ang paglago ay nangangailangan ng oras. Pero sa kabila ng walang nakikitang prutas, ang magsasaka, ito'y patuloy niyang dinidiligan. Patuloy niyang pinoprotektahan. Ano ibig sabihin? Ini-sprayan ng pampataba. Kung minsan pinapausukan. Kung minsan, madalas, ini-sprayan ng pesticide at saka mga insecticide upang maprotektahan yung puno sa posibleng mga peste. Bakit? Alam ng magsasaka, isang araw, kapag ang kanyang punong bunga yung manggang kanyang itinanim ay naging mature na, siya ay mag-aani ng sagana. In the same way, mga kapatid, ang ating spiritual life ay unti-unti din po ang pag-unlad. Sa mga bagong Kristiyano, sa mga bagong tumugon sa salita ng Diyos, huwag kayong maiinip. Ayoko na, wala naman nagbabago sa akin kahit nakikinig ako ng salita ng Diyos. Bakit parang matampuhin pa rin ako hanggang ngayon? Bakit parang kapag napagsabihan lang ako ng bahagya ay ayaw ko na? Galit na ako kay pastor. Huwag po kayong maiinip. Ang pinag-uusapan po dito, mga bagong Kristiyano, ha? Pero kung ikaw ay 40 years na, kasama ka mula nang itinayo ang church at maramdamin ka pa, ay hindi po yun nakakatuwa. Pakitaas ang mga kamay ng 40 years nang nasa church. Mari, parang 2 na lang tayo nandito. Si Ryan, ayaw pang tumayo, ayaw pang magtaas ng kamay. Parang 2 lang ba tayong naiwan mula nung unang taon? Pastor Rolly. Ayun, si Nanay Belia. Kapag 40 years, ayan si Ate Chato, pag 40 years ka na sa church at maramdamin ka pa rin, napagsibahin ka, mali ang tipa mo ng gitara, bigla kang nag-walk out, ay ito pa, nagtatago. Ibang usapan yon. 2 Peter chapter 3 verse 18, ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, sa kanyang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. At sabi po sa Galatia 5:22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Spiritual fruit also takes time. Kung papaano yung buto ng mangga ay dumadaan muna ang 3 hanggang 5 taon para siya fully maging developed at mamunga, tayo din po ay may takdang panahon. Hindi ko alam kung gaano kabilis o katagal ang development natin, pero ang hinahanap sa atin ng Diyos sa bawat isa sa atin, tayo ay lumago at mamunga ng sagana. Haharap tayo sa Diyos. Hahanapan tayo ng bunga. Pero, sa gayon,
Maaring wala pa tayong nakikita, naiinip na tayo. Sa loob, meron ng pagbabago. May ginagawa na ang Diyos. It is a gradual and sometimes invisible work, but sure enough, God is at work even when we don't see it. Ang Diyos ay gumagawa na sa loob ng taong iyon. So, dinidevelop ng Diyos ang kanyang character, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang patience, spiritual maturity, and in time, fruit will come visibly. Makikita na yun. Hindi yun overnight. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Lahat po tayo ay dumaan at dumadaan na patuloy sa proseso. Ang sikreto, patuloy tayong maging connected sa tunay na puno. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Nauuna muna sa halaman, nauuna muna ang bulaklak bago ang bunga. Hindi po nangyari na nagbunga muna at saka namulaklak. Bulaklak muna bago ang bunga. In the same way, bago ang bunga, meron muna tayong pagbabago sa loob. And it will come out naturally. Whether we like it or not, itinatago man natin yon o hindi, it will come out naturally and visibly. Dinidevelop ng Diyos kung sino muna tayo bago natin yon gawin. Growth is not enough. Fruit is the goal. Hindi po sapat na tayo ay lumalaki. Tayo lumalago. Ang hinahanap sa atin ng Diyos, ang ating goal, tayo ay mamunga. Hindi hinahangad ng Diyos, ang hinahangad ng Diyos ay ang results, hindi lamang activity. Ang bunga, ito yung katibayan ng buhay. John 15:8, sa gayoy napapatunayang mga alagad ko kayo, showing yourselves to be my disciples. Yung bunga, ito yung ebidensya na ikaw ay tunay na alagad ng Diyos. Ano yung bunga? Kanina pa tayo bunga ng bunga. Ano nga dapat ang bunga na makikita sa atin? Una, Christ-like character. Ano ba yung karakter ng Diyos? Ano ba yung karakter ng Panginoong Jesus? Sobrang baba ng kanyang loob. Ang sabi sa aklat ng Pilipos, bagamat siya'y kapantay ng Diyos, bagamat siya'y Diyos, hindi niya inaring kapantay ng Diyos. Sa halip, anong sabi doon sa aklat ng Pilipos? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya'y sumunod sa Ama, naging masunurin siya hanggang sa kamatayan niya. Mababa ang loob ng Panginoong Jesus at siya'y masunurin. So ito dapat ay makita sa atin. Kahit ba inaaway ka na ng co-teacher mo, ay sabi talaga ng salita ng Diyos. Dapat makita sa atin ang Christ-like character. Madali ba yun? Hindi po yun madali, mga kapatid. Lalo na kung wala ka namang ginagawang masama, pero ginagawan ka ng masama. Hindi yun madali. Pero alang-alang sa pagmamahal natin sa Diyos at alang-alang sa pagsunod natin sa Kanyang kalooban, magagawa natin yun sa tulong ng banal na Espiritu. Ano pa? Transformed life. And a life that leads others to Christ. Nakikita ng ibang tao, ay nagbago, bakit ibang-iba na to? Nagtataka yung tao, di ba dating magagalitin to? Ngayon, bakit kalmadong-kalmado? Stalk ko nga siya. Hanggang sa kaduluduluhan, kasama mo na palang nakaupo dyan at nakikinig ng salita ng Diyos. Ang Diyos ba ngayon, ang Panginoong Hesus ba'y magsasalita mula sa langit? Makinig kayo sa aking sasabihin, wala na pong ganun mga kapatid. Pero bago umalis ang Panginoong Hesus, nag-iwan siya na mga dapat nating gawin at lahat ng iyon ay nakasulat sa Biblia. Na siya nating dapat maging panuntunan sa buhay. At tayo, ikaw at ako ang inaasahan ng Diyos to lead others to Him. Para akayin natin yung mga tao sa Kanyang paanan. Tayo ba ang gagawa sa Kanya? No! Ang gawain natin, ang task natin, ipangaral ang salita ng Diyos. Sino ang gagawa sa kanila? Ang banal na Espiritu ang gagawa sa kanila. And tandaan natin, your labor will not be in vain. Nagsalita ka, nag-share ka ng salita ng Diyos, pero bakit parang hindi naman sila nakikinig? Parang hindi naman sila interesado o hindi sila sumama? Hindi ko sila nakumbinsi?
Huwag kang mag-alala kapatid, hindi ka Holy Spirit. Hindi ikaw ang gagawa sa buhay nila. Ang Holy Spirit ang gagawa sa buhay nila. And multiplying impact. Fruit is the visible evidence of an invisible relationship with Christ. Yung bunga natin, ito yung visible, ito yung nakikitang ebidensya ng ating hindi nakikitang relasyon sa Panginoon. Kung papaanong ang halaman, napupulfill niya, nagaganap niya ang purpose niya sa pamamagitan ng pamumunga ng sagana, mga kapatid, tayo din po, nagaganap natin ang kalooban ng Diyos, ang layunin ng Diyos kung tayo ay namumunga ng sagana. And pang-apat, fruit that lasts. John 15, pang-apat na bahagi po ng verse 16, manatili ang inyong bunga, fruit that will last. So ang ilang halaman po ay namumunga, tumatagal ng mahigit sa isang season. Kasi bakit? Yung buto nila, lumilikha ng panibagong puno o panibagong halaman. Halimbawa, ang isa pong puno ng mangga, tayo muna ay magmat ng bahagya. Ang isang puno ng mangga ay maraming bunga. Tama po ba yun? Nagsimula sa isang buto, itinanim, nagkaroon ng maraming bunga. Ipagpalagay na lang po natin ng isang puno ng mangga na galing sa isang buto ng mangga ay merong 100,000 bunga. 1,000 mangga. Namunga siya ng 1,000. So isang puno times 1,000 fruits, magbubunga siya ng 1,000 fruits na merong 1,000 seeds. Tama po ba? Simpleng mathematics. So yung 1,000 seeds na yan, na ang katumbas niya, kung itatanim lahat yon, ay meron kang 1,000 na puno. Tama po ba? Yung 1,000 na puno, nanggaling sa 1,000 seeds na galing sa isang puno. Imumultiply na naman natin, ipagpalagay natin na 1,000 pa rin. So ang baseline natin ay 1,000. Yung 1,000 seeds na nagsimula sa isang puno, imumultiply natin na munga ng 1,000 fruits, ito po ay magbubunga ng 1 million seeds. Tama? At yung 1 million seeds na natanim at naging puno, namunga ng tigwa 1,000, 1 million times 1,000 seeds, 1 million, tama, times 1,000 fruits, magbubunga ng 1 billion fruits na merong 1 billion seeds. Ang isang puno ng mangga ay magbubunga po, maaari siyang magbunga 30 to 40 years. Can you imagine? At meron pang ibang variety, tumatagal yung mangga, yung puno ng mangga, for 100 years. Imaginein nga natin kung gaano karami, ilang bilyon na bunga ang pwedeng i-produce nung isang buto lamang na yun. Hindi ko na kayang bilangin. Hindi ko na kaya mag-multiply. Grabe. In the same way, mga kapatid, an act of faith natin ay maaari pong dumami. Ang isang tao na nagbabahagi ng ebanghelyo ng Diyos o nagdi-disciple ng isang tao ay pwedeng mamunga, pwedeng dumami ng dumami. Halimbawa, nagdi-disciple ako ng 3 tao. Halimbawa, itong 3 tao na dinidisciple ko, nagsimula na ring mag-disciple. Ng tigta-3 din. Nagsimula sa akin, 3. At itong tigta-3 na yon, naging 9 na. At yung 9 na yon ay nag-disciple din ng tigta-3 tao. Hanggang sa nag-multiply na nag-multiply. Gaano karami ang pwedeng manampalataya sa Panginoon? Ano pong ibig sabihin? The impact multiplies. Ang buhay na nagbubunga ay makaka-impluwensya hindi lamang sa henerasyon natin ngayon, but to the future generations. In fact, yung pong mga binabasa natin na salita ng Diyos na sinulat ni Pablo, ay direktamenteng sinabi sa kanya ng Panginoong Jesus. Sabi sa aklat ng Galatia, chapter 1, I think, kung hindi ako nagkakamali, itong mga sinasabi ko ay hindi galing sa akin o natutuhan ko. Ito ay direktang sinabi sa akin ng Diyos.
At hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin natin at sa mga dadating na henerasyon. Nakikita po ba natin yung impact? Ang tanong, ito po yung ibig sabihin ni Pablo, dun sa fruit that will last. Bunga na mananatili. Ang tanong, may lumalago ba sa espiritual dahil sa aking buhay? O baka naman dahil sa buhay ko, ay lalo pang lumalayo yung tao. So tingnan mo natin, why some Christians don't bear fruit? Bakit hindi namumunga ang ilang mga Kristiyano? Balikan natin ang puno, balikan natin ang halaman. Bakit po ang ilang puno ay hindi namumunga? Una, ilan po sa mga factors? Una, improper watering. Pwedeng sobra sa tubig o kaya naman ay kulang sa tubig. Ano pa po yung mga factor? Infected with pests and insects. Maaaring may nutrient deficiencies. Kulang sa potassium at kulang sa phosphorus. Ang sabi po sa aklat ng Marcos, Kabanatang 4, talatang 11, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay, ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. So bakit hindi namumunga yung ilang Kristiyano? They are infected of worries of this world. Kaya yung salita ng Diyos, wala na masyadong saysay, wala na masyadong silbi sa kanila. Nacho-choke na sila nung lahat na mga alalahanin sa mundo. Kaya yung salita ng Diyos ay wala nang puwang sa kanilang mga puso. At ang nangyayari, nagsisimula na silang maging disconnected sa tunay na puno ng ubas. Hindi po yun masyadong halata. Kung minsan, nag-church pa nga. Pero disconnected na pala. Sabi ni Pablo, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Baka akala mo nakatayo ka pa, nakasubsob ka na pala. And John 15:6, nakakatakot to. Ang hindi nananatili sa akin ay tatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Hindi natin gusto yun. Ang gusto natin, tayo ay patuloy na maging connected sa Panginoon at eventually ay mamunga ng sagana. Dahil pagdating natin sa langit, haharap tayo sa Kanya, mag-accounting tayo sa Kanya. Hindi tayo tatanungin doon, ilang trophy ang iyong nakuha sa iyong trabaho? Gaano karaming pera ang iyong naipon sa bangko? Gaano karaming kaibigan ang iyong naging kaibigan? Gaano karaming tao naging kaibigan mo? Ang tatanungin sa iyo ng Diyos, sa napakarami mong naging kaibigan, anong ginawa mo? And lastly, number 5, the Father's answer. Ang sabi po sa huling bahagi ng 16, sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay pagkakaloob ko sa inyo. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Ang sabi po dyan, anuman, whatever. Ito'y open-ended. Tama ba? Anuman daw eh. Ano po yung ibig sabihin ng anuman at whatever dyan? Tingnan po muna natin ang konteksto ng chapter 15 ng John. So una, the main theme ng chapter 15 ay abiding in Christ. Pananatili kay Kristo. Dito sa chapter 15, inilarawan ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili bilang puno ng ubas at yung kanyang mga tagasunod bilang mga sanga. Ang key idea po dito, manatili kayo sa akin at ako sa inyo. Ang isang sanga ay makapamumunga lamang kung ito ay nakahugpong pa rin sa puno. Tama po ba? Sa oras na humiwalay na ang sanga o mahiwalay na ang sanga, hindi na siya makakapamunga. So, ibig sabihin, lahat po ng binabanggit sa chapter 15, kasama na yung prayer, nakatali sa pamumuhay ng may malapit na relasyon sa Panginoong Hesus. Pangalawa, ask in my name does not mean a magic formula.
Kasi nagagamit natin to whatever you ask in my name, it will be given to you. Lord, gusto ko po magkaroon ng kotse mamaya. Mamaya na, Lord, ha? Sabi mo sa iyong mga salita, binabato pa natin. Whatever, sabi po sa iyong mga salita, whatever you ask in my name, you will answer. Kaya po, Lord, hinihingi ko po ngayon sa oras na ito, matapang ka pa. Binabalik mo pa sa Kanya. Yun pa talaga ang konteksto. Pangalawa, ito nga po, ask in my name doesn't mean a magic formula. Ito po ay paghingi bilang isang kabilang kay Kristo. Yung bang you belong to Christ. Ano pa? Ito po'y paghingi na naka-align sa karakter, sa kalooban at misyon ng Panginoong Hesus. Ito po'y paghingi bilang ikaw ay sumusunod at nananahan sa Panginoong Hesus. So this is more about relationship and alignment. Etong 16 na to. Pangatlo na konteksto ng chapter 15. Ang purpose, bearing lasting fruit. Bago po yung pangako ng bahagi ng iyan, ng 16, ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Alam po ninyo, napaka-crucial po ng bahaging ito. Ang sabi po dyan, hindi po sinabi dyan na anything you want. Ang sinasabi dyan, what fits God's will. Na para bang, ito po kasi, yun nga, nagagamit natin kasi sa kung ano-anong paraan eh. Ito pong verse na ito, hindi ito katulad ng isang blank check na ikaw, binigyan kita ng blank check, bahala kang maglagay ng halaga. Hindi po ito katumbas ng isang blank check na ikaw ang maglalagay ng iyong prayer request. Lord, gusto ko ng kayamanan. Lord, gusto ko ng ganito. Lord, gusto ko ng ganun. Hindi po. Ang pangakong ito na binabanggit sa chapter 15, verse 16, ay patungkol sa panalangin na connected sa pamumuhay ng isang buhay na nagre-reflect sa Panginoong. Ang nagre-reflect ay ang Panginoong Hesus. Huwag po ito nating gamitin sa lahat ng pagkakataon. Ano po, na yung ating mga prayer request dito, Lord, sabi po sa iyong mga salita, whatever you ask in my name, I will give it to you. Hindi po ito ganun. Tingnan natin ang konteksto. So ang idea po mga kapatid, kung ikaw ay namumuhay in close connection with Jesus at sinusunod ang kanyang layunin, yung mga desires mo, magsisimula ng mag-match sa kalooban ng Diyos. Yun ang konteksto nitong 15-16. At kapag nanalangin ka, sa punto de vista na yon, tutugunin ka ng Diyos. Bakit? Iyon ay ayon sa kalooban ng Diyos. Na para ba bang gustong sabihin sa atin ng Panginoong Hesus, I chose you to live in close relationship with me and to bear lasting fruit. As you stay connected with me, habang ikaw ay nananatiling konektado sa akin, yung mga hangarin ng puso mo will align sa aking mga desires. And when you ask the Father from that place at kapag humingi ka sa Ama, doon sa pagkakataong iyon, sa punto de vistang iyon, tutugunin ka ng Ama. Alam niyo po ba yung Psalms 37:4? Ito po yung matagal kong pinanghawakan na salita. Nung araw, meron pong grupo na tinatawag na Delights Group. Ako po'y kasama doon. Isa ako sa mga miyembro ng Delights Group. Yung Delights Group, kayo may yung nagde-delight na kumanta at maging backup singer dito pagdating ng panahon. Kaso, mahilig lang kami sa music. Walang hilig yung music sa amin. So, delight lang kami ng delight. Ay, sabi kasi sa salita ng Diyos, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo yung makakamtan. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, patuloy kaming nag-church, patuloy kami nagpapakaligaya sa salita ng Diyos, nagde-delight sa Kanyang mga salita, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako backup singer. Sumuko na rin ako. Maki-keyboard daw. Sumuko na rin ako pagde-delight dun sa pagiging backup singer. Ano pa talagang ibig sabihin? Nung araw kasi, ang thinking ko dito, pag ikaw ay nagpapakaligaya sa salita ng Diyos, ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. During those times, ang nasa ng puso ko,
maging backup singer. Nagdi-delight naman ako sa Lord. Bakit hanggang ngayon, hindi binibigay ng Lord yung desire ng aking puso na maging backup singer? Baka mag-uwian kayong bigla eh. Bakit hindi binibigay ng Lord? Sabi dyan, He will give you the desires of your heart. Hindi binibigay ng Diyos. Alam niyo po, habang ako'y nagpapatuloy na nakikipag-aralan ng salita ng Diyos, isang bagay pong tinuro sa akin ng Diyos, na habang ako pala ay nagpapakaligaya sa Kanyang mga salita, habang ako'y sumusunod sa Kanya, yung salitang He will give you the desires of your heart, siya na ang magbibigay ng nanasain ng aking puso. Nabago na yung nasa ng aking puso ngayon. At yung nasa ng aking puso ngayon, umaalign na sa kung ano ang desire ng Diyos. Nagde-desire pa ba ako na maging backup singer? Kanila na lang yun. Mayroon tayong kanya-kanyang kaloob na ibinigay ng Diyos. Pero isang bagay ang lagi kong dinidesire ngayon, Panginoon, wag mong hahayaan na ako'y lumayo sa iyo. Panginoon, ang gusto ko'y ako'y nananatili sa aking relasyon sa iyo hanggang sa dumating ang panahon na tayo ay magkita ng mukhaan. So iyon, ganun din po yun, mga kapatid. So tayo po ay pinili ng Diyos, hindi para mag-exist lamang, kundi tayo ay para mamunga. Kapag nagdi-desire tayo, nanalangin tayo, Panginoon, gusto kong mamunga. Ito'y kalooban ng Diyos, mga kapatid. Huwag po kayo mag-atubili. Lord, maglagay ka nga ng maraming tao sa aking harapan para ma-sharean ko ng iyong salita. Huwag po kayo mag-atubili, huwag kayong mag-alinlangan. Ang Diyos ang maglalagay ng maraming tao upang ating sharean ng salita ng Diyos. Madala natin sila, maakay natin sila patungo kay Kristo, and it will last forever. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y pinili ng Diyos, una, to grow spiritually, serve others, bear lasting fruit, and multiply faith in others. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan, salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Thank you for choosing and planting us. Help us to remain in you so we can bear much fruit. Alisin mo po sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga buhay ang mga bagay na nakakahadlang sa aming paglago. At tulungan mo po kami, Holy Spirit, na intentionally ay piliin ka araw-araw sa gitna ng maraming mga kaabalahan, sa gitna po ng maraming mga problema, sa gitna po, Panginoon, ng maraming mga sakit, mga alalahanin sa buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, intentionally piliin ka namin araw-araw so that we may grow in full maturity at patuloy na mamunga, Panginoon, that will give glory to your name. Let our lives glorify you through abundant fruitfulness. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang susunod po nating awit, ang title po nito is Worthy. And sa awit pong ito ay paulit-ulit nilang sinasabi that the name of the Lord is worthy. Ngayon pong umaga, tayo po, we are inviting you na hindi lang natin sasabihin that His name is worthy. Hindi lang natin aawitin that His name is worthy. Kundi idedeklara natin, we will proclaim that the name of the Lord is worthy. Ang kanyang pangalan ay talagang worthy. And ang pangalan na ating sasambahin, ang pangalan na sasabihan ng worthy o karapat-dapat ng church na ito, ng TCFC, ay ang nag-iisang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen? That name is worthy. Oh, we worship you, our Lord. We worship you, our God. Hallelujah, Lord. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forever.
is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Say to the Lord, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Tayo po ay dadako sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Tayo po ay magbigay na may saya at galak sa ating mga puso. Tutuloy po natin ang ating awit sa ating Panginoon. We worship you, Lord. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted.
Tabi po natin sa Panginoon. Lift up your voice. Yes, church. His name is worthy. Come on. Deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Yes, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. His name is worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. And you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. And you deserve the praise. This is our God. Worthy is your name. Yes, church. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Pwede po nating palakpakan ng karapat-dapat na pangalan. Sa lahat ng pangalan, ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. His name is worthy. Yes! Church! Woo! Oh, we praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Praise God. Bahagi po ng ating pagsamba ay ang pakikibahagi sa banal na hapunan. Ito po ay isang banal na gawain na dapat nating pagpasalamat sa paanyaya ng Panginoon. Kung kayo po ay nagsisi na sa inyong mga kasalanan, nanalig sa Kanya para sa inyong kaligtasan, isinuko ang inyong buhay para sa Panginoon. Inaanya po kayo at kabilang sa magiging kabahagi. Ganapin po ito na may paggalang. Ang Diyos po ay nagbababala sa sino mang kumakain ng tinapay, umiinom ng saro ng ubas nang hindi nararapat ay nagkakasala. Kaya buong puso po natin itong ganapin. May kababaang loob at may pasasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na pinagkaloob mo sa amin. Nabi ay maging karapat-dapat na maging kasalo po. Narito po ang tinapay na simbolo ng iyong katawan. Pinarusahan, naghihirap at ipinako sa krus. Narito din po ang katas ng ubos na simbolo ng iyong dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isang tatanggap
at maging kalakasan at katatagan ng aming pananampalataya. Ito po ang sabi ni Pablo. Ito ang aral na binibigay ko sa inyo. Nang gabing ipagkalolaw ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog ko sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay sa po natin kayo. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, sa iuwing iinumin niyo ito, gawin ninyong pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin yun. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa iyong panganyaya na kami tumugon upang kami maging kamahagi. Pagpalain niyo po sa ito sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Muli po nating handugan ng papuring awit, ng papuring pasasalamat sa ating Diyos na buhay dahil ang Diyos po natin ay napakabuti at ang kanyang kahabagan ay mananatili magpakailanman. Let us praise the Lord! Our God is good!
You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Woo! Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. You are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing it, church. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, people of God. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Who you are, who you are, who you are, who you are. You are good. You are good. You are so good. You are so good. We give you praise. We give you glory. We give you honor, God. Ayun, magandang umaga po sa inyong lahat. Meron lang po tayong konting mga announcements. So, una po, sa March 28, Saturday po yun, magkakaroon po ng baptism class. Yung po ay 1 p.m. to 4 p.m. And next po, katulad po ng na-mention ni Pastora Grace kanina, meron po tayong 7 last words na magaganap din po dito sa TCFC. Yun po ay April 3, which is Good Friday, 8 a.m. to 10 a.m. po. And then sa April 4 naman po, 8 to 9 a.m., yun po ay Sabado, magkakaroon po tayo ng water baptism. And then lastly, sa mga youth po na age 13 to 25, magkakaroon po tayo ng youth camp. Yung po ay sa Zambales, May 10 to 11, Linggo at Lunes po iyon. So, if interesado po kayo, maaaring ipaalam nyo po sa mga Bible study leaders or sa mga ushers po natin ngayon. Yan lang po. Maraming salamat. Hallelujah. Talaga po naman. Palakpakan nga po natin ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tunay po talaga na nakakalugod, nakakasaya sa damdamin na sa awitan pa lang at ang napakahalaga po ay ang salita ng Diyos na nahayag sa atin na talaga namang tayo ay tinuturuan na mamunga, manatili mamunga. Higit sa lahat, yung buhay natin ay makita ang bunga. Yun po ang napakahalaga. Kaya, salamat Lord sa patuloy na pagtuturo mo sa amin. Napakabuti mo talaga. Napakabuti mo aming Diyos na buhay. Kaya tulungan mo ang bawat isa sa amin na laging makapanatili sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. Huwag kaming tumingin sa mga nararanasan naming problema at yung ano-anong bagay na hindi nakakalugod sa aming damdamin, kundi ang aming isipin lagi, ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako na laging nagmamanifest sa amin at laging nagpapaalala ng iyong kabutihan, lalo na kung kami dadalo sa iyong mga gawain, sasamba tuwing umaga ng Sabat ng Linggo at sa mga Bible study, patuloy na pinag-aanyaya namin at yun po ang nagiging daan para lalo tayong magkaroon po ng pag-asa. Dahil doon po, pwede tayong magtanong, pwede tayong
magsalita sa mga nagtuturo sa atin. Yun po yung nakakabigay sa atin ng kasiyahan, kagalakan sa ating damdamin. Kaya salamat Lord sa patuloy mo pagtuturo sa amin. Thank you Lord talaga at sa mga kaperahan na ito na pinagkaloob ng aking mga kapatid. Patuloy mong pagpalain na nagbigay nito. Dahil sa iyo naman po lahat galing ang lahat ng ito. Binabalik namin sa iyong papuri, pasasalamat Lord. Dahil tunay na napakabuti mo. At sa aming pag-uwi, ingatan mo po ang bawat isa. Makauwi kami ng ligtas. At madama namin sa araw-araw. Sabi nga sa inawit, you are good. At napakabuti mo araw-araw sa buhay namin. Kaya sa araw-araw ng buhay namin, palagi ka namin pasalamatan, purihin, sambahin. Ito po'y aming panalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you.